Yan, so wala na ito tayo inaantay. Apa. Okay na po, pwede na tayo mag-start. Ito kayo. Tabi-tabi na tayo para May fire po yan. May space pa. ayan, alam niyo may obstruction. Dapat hindi obstructed ang ating mga privacy. So, good afternoon sa ating lahat. Good afternoon. Lungkot niyo naman, may pinagdadaanan ba kayo? Nabigay na ba yung mga 13-month pay nyo? Okay, so welcome po dito sa ating sasagawang fire safety seminar and drill. Okay, so since ito yung first time, gagawin natin lecture, tuturo namin yung iba't ibang fire safety tips, paggamit ng extinguisher din, demo tayo. Magkakaroon ba tayo ng actual drill? Hindi na po muna. Hindi po muna ngayon. So, ang pinaka-drill natin is yung paggamit ng fire extinguisher. So, magpapaliyap tayo mamaya, then kayo po mismo yung magpapatay. Sino pong may alam sa paggamit ng fire extinguisher? Tatlo lang. Okay, so yung iba, alamin. Okay? So, sa panimula po natin, gusto po namin malaman muna sa mga employees ng Arlington kung ano po ba yung stock knowledge natin pagdating sa fire safety. Okay? So, number 1 na dapat natin alam. Ayan. Ano po ba yung pinakamalapit na fire station dito sa inyo? Galas. Galas, sure kayo? Barangay po. Giraya. Sa Ano may- pinakamalapit? In case na magkasunog dito sa Arlington, Sa barangay, pero huwag naman po sana. sa may barangay. Paano kayo mapupuntaan? Kayo po ay? Tatawag. Yun. Susunod na tanong. Ano ang pinakamalapit na fire station na pwede nyo tawagan? Sino pong makapagbigay sa akin? Sa barangay. Sa may Girayan, Doña Imelda. So, may Imelda. Okay. Yan, meron sila. Saan pa yung binanggit nyo? Sa amin, Sa Galas. Sa Galas. O, susunod na tanong. Anong telephone number ng Galas? Google. Yan. Okay? Yun po yung dapat nating number 1 na alam. Okay? Telephone number ng nearest fire station. Bakit namin sinasabi? Ano ba yung kadalasang problema natin kapag may sunog? Pagtawag. Natataranta, bukod sa natataranta, ano yung kalimitang reklamo? Yan. Okay? Matagal daw ang bumbero. Pero kung kayo tatanungin ko, o tatanungin namin hindi pa masusunugan, sino po bang tumawag? Wala. Susunod na tanong ang sabi sa amin, kailangan ko ba tumawag? Akala yata nila sa fire station namin meron kaming bolang kristal doon. Kapag umuso, alam na namin yung location. Okay? Tandaan niyo po, number 1 na dapat niyo alam is pinakamalapit. Telephone number, pinakamalapit na fire station. Hindi lang dito sa pinagtatrabahoan niyo, pati doon sa barangay kung saan kayo nakatira. Okay? O assignment ulit sa inyo, police. Pinakamalapit na police. Isa may manggulo rito. UARM. Telephone number nila doon. Google. Sana malakas sa wifi ka dito ha. Kapitan nyo. Oo, dead spot. Okay? Pag mabilis, tandaan niyo po ha, ang mga responding units, police, hospital, fire, mas mabilis kami makaka-respond kung mabilis nyo makakatawa. Ayan, kagaya na sinabi ni ma'am, yung mga fire exits. Eh, dito po sa pinagtatrabahoan natin, kabisado niyo po ba mga fire exits? Yes. Okay, o ilan? 4. 4. Sino ang nagsabi? Hindi 4. Ano ba kayo? Iba-iba? Ganda-ganda siya? Okay. So, kung dito sa type ng business nyo na madaling yung exit, walang problema. Pero, isa pa na dapat natin tandaan, kapag pupunta kayo sa matataong lugar, ano ba example ng matataong lugar? Mall. Okay, hospital, funeraria. Ano pa? Mga supermarket, simbahan. Okay, number 1 na gagawin nyo, especially bagong first time nyo makapunta doon sa lugar na yun, ang gagawin nyo, size up po muna kayo ha. Okay, size upin nyo muna yung lugar.
Marami pong nakalagay ng mga exit signs sa isang business establishment. Magkabisado lang kayo ng isa or dalawa. Hindi naman kailangan kabisaduhin lahat. For example, SM Santa Mesa, mamamasyal kayo ng pamilya nyo, department store, doon ang punta nyo. Magtingin ka lang ng isa o dalawa. Bakit po namin sinasabi to? In case na magkaroon ng kaguluhan sa loob ng mall, ano ba kung naman ang gagawin ng mga tao? Magtatakbuhan papunta? Fire exit ba talaga? Entrance. Doon sa main Entrance. Kasi because sa atin, na kung ano yung alam mong pinasukan, yun lang din yung alam mo palabas. Okay? So kayo, maraming bilang ng tao, mag-uunahan kayo dun sa main entrance. Hindi kayo mamamalaya dun sa sunod sa kayo pwedeng mapahamak. Sabi, kasi maraming bilang ng tao ang gusto lumabas. Kayo po ba, tatanungin ko kayo, tatakbo kayo, minatong ba sa harapan nyo? Tatayo nyo? Baka isa ka pa sa tumapak dun, di ba? Okay? So dapat, mag-ipisado kayo ng location ng fire exit. At the same time, makakita kayo ng isa, location ng fire exit, check nyo yung condition niya. Okay? Kasi marami po kaming na-encounter ng mga business establishment, ang fire exit ay nakalock. Saka yung iba, fire exit nila, mema lang. Alam yung mema? May masabi lang na may fire exit. Pero yung function ng fire exit na yun, hindi mo siya makikita doon. Nakapadlock, kagaya ng sinabi ni ma'am, maraming obstruction. Pagbukas mo ng fire exit, sa kabilang side, ano makikita mo? Stocks, bodega. Kasi, anong katwiran nila? Sir, wala namang masyadong dumadaan dyan. Kaya dyan muna natin nilalagay yung mga stocks. Okay, so mali po yun. Okay? Ayan. Okay, o mamaya may kita nyo po yan dito. Ayun, wawagi. Yan, Stampede. Yan po yung isang example ng Stampede. Okay? So, condition and location ng fire exit. Sa sinihan, sino po ba din nakapanood sa sinihan? Kayo, halos lahat naman, di ba? Okay, saan ang fire exit doon kung talagang tinitingnan nyo? Sa entrance. Sa Baba baba. na. Screen. Ayun, kita sa magkabilang dulo ng screen, di ba? Screen. Ano? Pinapansin nyo ba? Karapatan nyo pong i-check yun, ha? Pwede i-check. Buksan nyo lang, ha? Huwag naman kayo tambay. Huwag kayo tambay. Kahit doon pa kayo narularo doon. Okay? Karapatan nyo po yun. Binibisi tayo ng garden. Basta, i-check nyo lang. Yung iba po, sa bangko, may iba, depende po sa business. Okay? Pag mga bangko ay huwag ka magbukas ng exit. Tapos na doon. Okay? Pero yung mga typical lang na pwede, public, kung kang publiko, okay? Pwede nyo po siya i-check. Tingnan. Ayan, mabigat kayo dyan. Alam niyo po yan. Yes, smoke detection. Dito sa business, meron. Okay, very good. Sa amin, sa fire, sinasuggest namin ng mga smoke detector, mag-invest kayo sa bahay. Maglagay kayo sa kanya-kanya ng mga bahay. Okay, kahit isa lang. Okay, ano po ang purpose ng smoke detector? From the name itself, smoke detector. To detect smoke. Tandaan niyo po, in normal condition, hindi naman po sinadya ang sunog. Bago magkaapoy yan, ano gagawin nangyayari? Uusok muna yan. Okay? So kapag may smoke detector ka, meron kang early detection device sa bahay mo. Okay? Tandaan niyo rin po na unang kinamamatay ng tao sa sunog, hindi naman dahil nasunog siya. Okay. Suffocation. Nakalangap siya ng maraming usok. Okay? So baka tatanungin niyo, sir, baka mahal yan. Okay, o, hindi po ako nagtitinda. Mabibili niyo po yan sa mga leading hardware. Okay, sa mga mall, meron yan. Nagkakalaga lang po yan ng 400 to 600 pesos. Mas mahal pa yung mga cellphone niyo yan. Okay? Mag-invest po kayo ng kahit isa sa bahay niyo. Saan niyo po ilalagay yan sa bahay niyo? Siyempre sa lugar na kung saan may natutulog. Okay, sa sala, pwede nyo ilagay yan. Huwag nyo ilagay sa kusina yan, ha? Kada prito mo dyan, masisira yan. Tutulog at tutulog yan, ha? Lagay nyo po yan dun sa mga may natutulog. Kwarto, okay, sala. Ayan, mga windows. Okay, so ito yung mga typical na mga disenyo ng bahay sa mga residential areas. Okay? Sa business establishment, madaling comply yan.
Kasi walang fire permit kapag walang window opening. Okay? Pero sa bahay, bukod sa TikTok, ano ba yung alternative mo exit sa bahay? Bintana. Kaso, ganyan yung disenyo na bahay ninyo. May mga window grills. Kasi kalimitan natin depending kapag may ganyan kasi, secure ka sa magnanakaw. Okay? Yan, depende sa kapitbahay. Walang masama sa pagkakaroon ng window grills. Security purposes, good yan. Problema, pagdating sa fire, medyo alanganin ka yan. Okay? So, sinasuggest po namin, kung maglalagay kayo ng window grills, lagyan nyo po ng window opening. Ito, nasa picture na to. Yung maliit siya na bukasan. Okay? Ano po ba yung size na ilalagay nyo ng window opening? Sa fire code, may nakalagay na sukat. Okay, huwag nyo na kabisaduhin nyo. Basta kung sino may pinakamalaking size sa family, dapat kasya siya doon. Okay? Mamaya si Sir, may asawa ka ba, Sir? Okay, kasya kayo. Kaso yung bilan mo, sinadya mo. Ha? Sinadya mo, hindi ba kasya yung bilan mo, ha? Ay, huwag ganun, ha? Wala na ba bilan? Hindi mo kasundong kamag-anak. Okay? So, dapat kung sino may pinakamalaking size sa family, pasok siya doon kasi susunod sa'yo, mati. Okay? Hindi kayo matatrap sa sulong. Nakita niyo po yung sulong sa may tondo. Isla po din ba ito? Okay, sa Paseco. Tatlo po ang patay doon. Trap sa sulong. Next. Siyempre, alarm. Dito po, Arlington, may alarm? Meron. Narinig niyo yung alarm niyo? Hindi ba narinig? Pero meron kami. Meron kayo. Okay, o kamusta naman po ang kondisyon niya? Hindi pa natatry sir. Nandun na Ayun. sa natin. O sana na sa mga susunod nating grade, ngayon, Kasama na yung papatuloy tayo niya. Kasi ang purpose din nun, para ma-check. kasama yun. Okay. Tandaan niyo po sa tatlong kadahilanan ng pinapatunog ng fire alarm, ha? Pag positive ang sunog, fire drill, at kapag may inspection. Taga Bureau of Fire, yung city officer o city inspector niyo, pupunta siya rito, kasama po yan sa inspection niya. Okay? So kapag may sunog, fire drill at inspection lang. Kapag ang fire drill, ang alarm niya tumunog sa walang kadahilanan, wala doon sa tatlong kadahilanan. Okay? Kunyari, naboring lang kayo ng araw kayo. Boring naman, di sa amin ito. Okay, patulog tayo ng alarm, parang medyo nagana-gana naman. Okay? Ang pagpapatulog niya nag-cause ng panic at injury sa tao, pwede kayong makasuhan niya. Okay? So, hindi po biro-biro ang fire alarm. Dapat po, pag tumunog ang fire alarm, pag narinig niyo yan, ang reaction niyo, mabubuisit kayo. Pag nabuisit kayo sa tulog ng fire alarm niyo, very good yan. Okay? Mahirap naman po ang tulog ng fire alarm niyo, parang lapso. Imbis na magising ka, lalo ka makatulog. Okay? Dapat po, pag tumunog ang fire alarm, ultimo sa pinakadulong parte ng business na to, okay, saksiya, dapat binigyan. Okay? So, dapat gumamit ng fire extinguisher. Okay? So, ano na po yung mga isa-isa natin kanina? Ano yung number 1 na dapat nyo alam? Telephone number. Pangalawa, fire exit. Pangatlo, window opening ba? Window opening. Ano pa? Fire alarm. Ano pa? May nakakalimutan kayo. Smoke detector. Ano ba nangyayari sa tao pag lagi siyang bagsak dyan? Sige po. Ayan. Puntahan na natin yung mga past fire incidents. Ayan, pamilyar kayo dyan. Ozo. 1996, so parang sobrang tagal na yan. Okay? Ano ba number 1 na issue niya? Ano yung fire exit nila? Yun. Okay? Ang fire exit ng ozone disco, one way lang. Pag galing ka sa loob, nasa loob ka ng ozone disco, mabubuksan mo siya kapag hinatak mo. Okay? Hindi mo siya pwedeng ikulap. Okay? So, bawal po yun. Sa fire code, 50% pataas ang isang establishment. May kaupo lang na kinasukat ng fire exit yan or main entrance yan. At dapat swing in, swing out yan. Or pwedeng slide in. Okay? Kaso dito, swing in lang. Ano pa? O, fire exit ulit. Yung fire exit ozone disco, black.
Ito yung isang example ng MEMA ng fire exit. Okay, nakikita niyo po yung nasa upper right. Upper right, yan, papunta po fire exit nila yan. Kaso, yung mga estudyante, di ba mga number of victims dyan, mga bagong graduate na estudyante, nakita nila, may fire exit sign. Pagdating sa dulo, nakita nila, there. Okay, so MEMA lang. Yung may-ari, wala ibang ginawa para, basta siya makikita, natsabahan siya. Ilan ang patay? 160 na katao. Okay, isa pang violation yan, overcrowding. Maximum capacity lang dapat yung also this was 60 to 70 persons only. Kaso ilan sila sa loob? 160 ang patay, 83 ang injured, hindi pa kasama yung sorta ko. Okay, so imagine nyo para kaya sila nag-disco niya. Ano ba yung usong sayo noong 1996? Makarena ba? Makarena. Imagine nyo para kayo makarena dyan. Ang sigip. Ulo-ulo na lang. Okay, so pangalawa. Sige. Ito naman po, Paco Central Tent House, 1998. Okay. So, yan, yung mga daycare. Sino po yung nag-daycare dito? Mga bahay ng punan, yan, isang example po yan. Nakikita niyo po yung mga cute na bata sa baba? Ayun na po sila sa taas. Okay? Ano naging pagkukulang ng establishment na yan? Lahat ng room ng mga bata, di padlock. Yung susi sa padlock na yan, nakalagay sa isang lalagyan. Yan, sadya. Okay? Nagkaroon ng sunog alas 2 ng madaling araw. Mabilis kumalat yung apoy. Yung caretaker, yung susi, hindi na niya alam yung para dun sa padlock na yan. So ilan ang natrap? 20 bata kasama ng 5 adult na nag-aalaga sa kanila. Patay sa sunog. So safety tips, pag kayo gumagamit ng mga disusi sa bahay, dapat hindi lang po isang mayaw may alam ng susi. Yan ha. Dapat lahat ng members ng family na kaya magbukas ng lock na yan, dapat meron silang pocket yan. Okay? Lagyan nyo ng luminous sticker yan, yung glow in the dark. Para hindi sa magkaroon ng sunog sa gabi, madaling araw na wala ng kuryente, madaling nyo makikita yung susi na yan. Next. Yan. Mga hotel. Ano po yung nakikita nyo sa upper left? Yung grills. Grills. May bukas ba? Wala. Window opening? Wala. Nakikita nyo po ng mga tao dyan. Kasama po sila sa 75 persons na namatay. Bakit sila nasa bintana? Kasi yung sa loob ng room nila, sobrang init na, mausok na. Kaya nandito na sila sa bintana. Kasi yung basa sila, kasi binabasa na sila ng tubig na bumbero. Kaso mabilis kumalat yung apoy, mabilis lumaki, na-suffocate po sila. Karamihan po ng mga namatay dyan, mga victims dyan, through suffocation na ang pinamatay. Natakpuan sa CR. Okay? Kaya dapat sa fire drill, dapat lagi niyong iisipin kapag may sunog, number 1 priority niyo kasama yung pamilya niyo, kailangan niyo makalabas. Okay? At kapag kayo nakalabas, huwag na kayong bumalik pa. Bakit yung iba bumabalik? Naiwan. Ha? Oh, yun. Mga personal, mga gadgets, personal belongings, jewelries. Okay, huwag nyo na po balikan yan. Mas maganda, pag-isip nyo, dala nyo yan kung kaya nyo dali. Okay, pero kung nakalabas kayo, babalik kayo, medyo delikado po yan. Okay, pag mga personal belongings na naiwan, huwag nyo na balikan. Pag tao, mga asawa, babalikan pa ba? Asawa. Depende. Ano, naiwan yung asawa. Depende. Okay, palit na. Ganun yung mindset. May pagtao ha, alikan nyo, kaya sabihin nyo sa mga responding units. Okay, sir, may nag-iwan po doon yung asawa ko. Mahal na mahal ko po yun, kaya balikan nyo. Pinagdadaanan tapos. Okay, pansinin nyo po natakbuhan sila sa CR ha. Bakit pa pagkalimitan takbuhan ng tao pag may sulong CR? May tubig. Dahil daw may tubig. Okay? Hindi lahat po na nagdiliya pamatay may tubig ha. Dahil po yan. At the same time, pag sa CR ka nagtago, may sunog, ano mangyayari sa iyo yan? Trap ka na. Okay? May tubig naman sir eh. Masa po magawa yung mga tubo ng tubig nyo?
plastic. Pag may sunog, tunaw yan. Pagbukas mo ng grifo, walang tutulong tubig yan. Okay? Sabihin natin bakal, sir, bakal yung namin. Metal is a good conductor of heat. Pagbukas mo ng grifo mo siya, kumukulo, tubig yan. Hindi mo naman itong mapanali sa katawan mo yan, mapapaso ka na yan. Matandaan niyo po, turuan niyo yung mga bata, kung may mga maliliit kayong kasamang bata sa bahay. Pag may sunog, labas. Okay, yun ang dapat number 1 priority ng pamilya. Okay, next. Yan, so okay ulit. Naalala niyo po yan. Oo po yan, mga bagong graduate na nurse, nag-review sila ng board exam nila. Okay, so yan, yung hotel na yan, yung ginawa nilang parang tulugan. So, nagkaroon ng sunog, yung hotel po, violation sa fire, marami patay. Okay, so next. Kentex, sino ang namin Kentex? Sa Valenzuela, gawa ng chinelas. Okay, so ang chinelas, goma. Tandaan niyo po, pag goma ang nasusunog, kahit maliit ang apoy yan, sobrang kapal ng puso. Yan. Okay, so nakakalungkot sa Kentex, sobrang dami na ng fire extinguisher dyan. Meron pa sila yung may gulong, yung ganito ka nataas. Kaso, nakakalungkot, walang marunong gumamit. Nasunog lang yung mga tangke, pero yung chemical sa loob, intact pa. Bakit? Wala kasi silang ginagawa trade dyan. Imagine yung mahigit 100 tao ang empleyado ng Kentex. Ultimo po kahit yung anak mo may-ari, patay sa sunog niya. Bakit? Sa second floor po kasi hindi tagal na nilang tatrabaho doon, hindi nila alam na may fire exit pala sila. Kasi ito, pati nila nakita. Kasi yung exit nila, natapunan na ng mga paleta nilang produkto. Okay? So, nagkaroon ng sunog, investigation, may fire exit pala dito. Ba't di nakita? Kasi, yun yan, mga puro natakpa na. Okay, next. Ayan, mall. Hindi po ako sinabi mall, regtas kayo dyan, ha? SM, Robinson, natsambahan na yan. Okay? So, isang example po rito sa Davao. Okay, so imagine niyo, December 23 o 2 days na lang Pasko na. So, sino po yung number 1 victims dyan? Mga call center, agent. Mapapansin niyo po yung mga mall. Pansinin niyo yung design ng Trinoma. First to fourth floor, mall. Then succeeding floors, BPO companies. Ganyan yung design ng mall na yan. Okay? Nung nagkaroon ng sunog, yung mall side, tumunog yung sprinkler na alarm nila. Nagka-problema dun sa BPO side. Imagine niyo ganyan yung usok sa labas. Maniniwala ba kami nagtatrabaho pa sa loob? Ayun. Pasok kayo, double pay. Kaso ganyan yan, papasukan niya. 2 beses bibigay 30 month. Parang 2 isip siya. Hindi na. 8. So, hindi hindi po rin sinabi mall, medyo safe kayo dyan. Walang exempted kapag may sunog. Next. Residential. Sino po yung nakakatira sa mga barangay na yan? Tatalon. Sino taga-tatalon dito? Wala? Gamayang lagi. Dito. Doon yung Imelda. Wala. Kung taga-saan kayo? Nagawa. Cubao. Cubao. Yung Manila. Rini. Layo siya lang. Esquina. Okay. So sabi ko sa mga bumbero, ito ang pinakamahirap respondihan. Residential talaga. Bakit? Masikip ang daanan. Hindi ang bahay dyan. Walang mga fire protection equipment yan mga yan. Okay? Walang smoke detector, walang fire alarm yung mga tao yan. Okay? Wala talaga kahit ano dyan. So pag nagkasunog dyan, like materials, 3 minutes, 4 minutes pa lang nagkakasunog dyan. Malaki yan. So I'm sure nakita niyo naman yung mga ito. So parang ito yung Imelda ng nakaraan ng kasunog. Yan. Okay? So napakahirap po respond yan. Okay? So tips ko po sa inyo sa barangay nyo, sa kayo nakatira, alam niyo yung number 1 na dapat nyo alam. Okay? So next. Yan. Dako na lang yan. Yung bata. Yun.
Okay? Nakita ko yun. Isang example po yan ng window na may grills na walang window. Okay? Nakita niyo sa upper left, may nakaganon. Okay? Nanay po yan ng bata. Pinipilit niya kasi Sirain yun. sirain yung Grills. Kaso, wala. Matigas talaga. Imagine niyo po, ang baba lang. Diba? Ito. Pag tumalon silang mag-ina dyan, buhay pa naman sila eh. So wala kasi window. Okay. So yan po yung example ng mga nagpapaupa ng walang business. Okay. So kung kayo po ay umuupa, karapatan nyo naman yung kasi nagpapalit. Sino po umuupa rito? Sir, yung inuupahan nyo ha. So, tingnan nyo naman yung kondisyon. Tingnan nyo yung kondisyon. Ano ba ito? Yung may-ari ba ito? Legit ba ang business nito? Okay? So, kapag ganyan kasi ito, isang example ko ng apartment yan. Okay? So, huwag niyo kung hayaan na kulang sa papeles ang inuupahan. Kasi nagbabayad. Kung saan ako libre yan. Diba? Nagbabayad kayo. Okay? So, next. Yan, so, yan. Lagi naman din ang tundo eh. Basta ito kung bibigyan nga ng award yan, yan ang number 1 suki namin sa sunod. Diba ngayon? 2024, maraming spekulasyon yan. Isa yan, number 1 yan sinusunod. Kasi nga po sila mga informal settlers. Okay? Pero yung mga tao na yan, parang ano na kasi yan, sanay na. Pag nagkasulog yan, nagkakasulog sa isang lugar, mabalin natin gawin. Ganun. Di ba, mga nasunog? Isang linggo, 2 linggo, madami na naman po nakatayo dyan. Okay? So, mahirap na talaga naman yan. Pag pinangaralan mo pa yan, aawahin ka pa yan. Okay, so next. Sige po. Yan. Okay. So, fire. Ayan, yun yung pag-aaral natin ngayon. Sige po. May 3 elemento siya. So, may iba alam na. So, para magkaroon ng apoy, pag sinabing apoy, ito yung produkto ng 3 elemento na yan. Okay? Naghalo-halo yan. Hangin, init, at ano yung fuel? Nasa talagang fuel? Gas, example yan. Fuel. LPG, example yan. Ayan, nagsisimula sa letter P. Nagtatapos sa letter G. Petroleum? Tama, P, pero yung G, wala. Petroleum gas. Okay na sa akin, petroleum Gas. Panggatong. Yun. Panggatong. Okay? Hangin, init, at gatong. Tandaan niyo po lahat ng bagay na pwedeng masunog considered as panggatong. Okay? Sige? Characteristics yan, ano ba yan? Mabilis. Tandaan niyo po, in every 30 seconds, dumodoble ang apoy. Scientific fact yan. Okay? 30 seconds lang. Kapag sufficient yung 3 elemento, lalo siya lalaki. Okay? Kaya sa mga residential area, kasasabi ko kanina, 2 minutes, 3 minutes, na nakakasunod sa lugar na yan, malaki agad yan. Okay? So next. Madilim. Bakit madilim pag may sunog? Iba dapat maliwanag. Yan. Okay? Kasi yung apoy na yan, nagpuproduce ng usok yan. At ang usok na yan, kahit kulay puti yan, pag tama sa mata mo yan, okay? So, di ba napapansin yung pag naghahabak kayo ng jeep, nausukan? Ano ba? Ginagano nyo ba yung mata niya? Di ba napapagano kayo? Okay? Kasi dahil sa usok. At ang usok na yan, ang direction niya, hindi yan Yung gas, bumababa. oxygen, saka fuel. Lagi yan mataas. Yung kayo yung gisawin, kapag kumakapal, saka siya Di, mababa. fuel yung kan. Carbon gas. Yan, mahanap siya. Yung maliliit na butas, sisingit-singitan yan. Okay, hahanap siya ng sisingit-singitan. Ganyan ang karakteristik ng puso. Kayo, in case na ma-encounter niya, magbukas niyo ng pinto, sumalubong na usok sa inyo hanggang dito lang. Kisame, hanggang dito. Ano gagawin niyo? Ano yun? Sige. Sino ba mas magaling kumapag? Lalaki o babae? Ako. Experience yan. Na-experience mo yan. Bakit yan? Saan? Sa Saudi. Sa Saudi? Yung tinira namin sa 8 floor, sumulubong po yun. Pagbukas ko ng ganyan, usok na sumulubong Oo, sa akin. diba? Hanggang sa na lang. Kaya gumapang hanggang sa Yan, okay. So
ginawa ni sir. Bakit kailangan bumaba? Kasi 2 feet, 3 feet above the ground, may sapat na panghangin para ikaw ay alabas. Okay? Kung kaya mo makuha ng tela, o basahan, o kahit anong damit, basahin mo, kahit mo sa ilong at bibig mo. Okay? Gapang ha? Okay, huwag may iyang bumaba. Okay? So next. Napapansin nyo rin yung hospital. Napansin nyo na yung St. Luke's, tsaka yung ibang hotel. Napapansin nyo may araw sa baba. Di ba unang tingin nyo, parang mali ata yung lagay ng araw. Dapat sa taas para madaling makita. Yun yung purpose nun. Yung araw sa baba na yun, yun yung pinaka-guide no? Gumagapang. Kasi alam nila sa business nila, usually may kita nyo sa mga businesses na mababa ang silid. Okay? Yung mga narrow na hallway tapos ang bababa ng silid. Mansin nyo yung hallway nila may mga arrows yan. Yan ang ano yan. Yan ang sinasabi ng arrows niya. Okay? And syempre, mainit. Pag may sunog. Next. And deadly dahil sa mga toxic gases na pwede mong malakap sa sunog. Sige po. Ayan, yung mga example ng mga toxic gases. Next. Alam niyo po ba yung nangyayari sa tao pag nasusuffocate siya? Di ba may kita mo yung tao nasusuffocate? Wala lang, parang ano lang. Okay? Pero mapapansin niyo sa ilong niya, bibig, ano mapapansin niya? Matuloy yung nakitig. Pag hinawakan niyo yan, ano yung crispy ulo? Diba? Kumurot ka sa crispy ulo, makunat. Gumagalan. Ganun yung ilong. Ano hindi naman kayo papahan kasi forensic na yun. Pero pag hinawakan niyo yung ilong ng tao na sunog, pwede mo ang pilasin yan. Mapupunit mo yan. Indikasyon niya na marami siyang nalakap na uso. At ang bagay na yung pag in-autopsy yan, it's either tunaw ang bagay niya o yung daanan niya na hangin. Yan ang ano po yan. Yan ang explanation po yan. Kaya namamatay ang tao sa suffocation. Sige po. Check natin, prevent fire from starting. Sige. So tama po yung ginagawa ni Hamilton. Sana po, regular na po tayo magpakantas ng ganyan ha. Okay. Maglagay po kayo ng schedule kahit isang taon magkita lang tayo. Okay. Pero sana, magkita-kita lang tayo sa seminar ha. Huwag niyo pong pakarami magkita tayo sa ibang bagay. I-seminar lang sa kantin. Okay? Pero bukod doon, huwag na. Okay? So, pangalawa, yeah, prevent fire. Ano ba ba? Ayan, inspection. May nakatalaga pong fire safety inspector ang Arlington. Okay? Mag-inspection siya dito. Titignan niya kung sumusunod ba sa fire code ng isang establishment. Ay papakomplay siya. Please, mag-comply po tayo. Para naman po sa inyo yun. Okay? Para naman po dito sa business niyo yun. Pero syempre, ang inspection dapat hindi nyo iasa sa BFP. Okay? Kasi ang BFP, isa-dalawang beses lang nagpupunta dito sa business niya. Sino dapat magkakandak ng inspection? Guard ba? Safety officer ba? Sino? Safety officer? Okay? Kaya ba bantayan lahat ni safety officer yan? Okay, dapat po kayo mismo. Kasi kayo yung araw-araw na pumapasok dito. Okay, bago kayo magsimula ng trabaho nyo, check nyo muna yung work area nyo. Ano ba rin sa lugar ko yung pwede magsimula na nasunog? Okay, kung kayo ay nasa office, mga office side, ano ba rin yung mga pwede na ako matsabahan ng sunog dito? Kung kayo yung maintenance, o tingnan nyo, baka may mga thinner, mga pintura, makakalat na itabi. Okay, so next. Yan. So, kung sa amin sa DFP, meron kaming oplan paalala na nagro-roll ang mga truck natin. Next. Eliminate natin yung mga causes of fire. Ano yung mga pinagsisimula na sunog? Sige po. Number 1, dagos ng DFP, electrical fire. Ha? Number 1 po yan. Kada taon, yan ang number 1 cause ng sunog. Okay? So, number 1 pinaka dyan is yung overloading ng circuit. Okay? Paggamit ng extension. Ang extension po hindi yan masama kung pansamantala yung gagamitin. Okay? Pero yung pansamantala na yan, maging pansamantagal, patay tayo dyan. Okay? Alam naman po natin sa bahay, ilang ba isaksakan nyo sa dingding? Dalawa. Ano ibig sabihin nun? Kulang?
Yan, yun nga yung kalamitan katwiran. Kasi dalawang saksakan lang, sabihin nun, parang lang sa dalawang kagamitan. Nakadesenyo yung electrical wiring nyo sa bahay na para lang sa dalawang kagamitan dun sa isang saksakan. Kaso na nangyayari, yan, isang dahilan yan, sir, bili namin gamit eh. Ano gagawin nyo? Bili kami ng extension. Huwag kang madala sir, mamahali naman yan. Okay? May ilaw pa yan, kung tumutulog-tulog kung sinasaksakan mo. Okay? Ano nangyayari? Matibay yung extension nyo, kaso pagsaksak mo ng extension dun sa isang socket mo sa bahay, ano mangyayari? Yan, extension nyo may 4. Saksakan nyo ng 4. Kasi sasaksak nyo dun sa isang saksakan sa bahay. Ano mangyayari nyo sa saksakan nyo? Yan. Okay, mag-overload siya. Kasi nakadesign nyo siya para lang sa isang kagamitan. Okay? Mapapansin nyo yung saksakan nyo sa bahay, puti. Kung nakikita nyo naninilaw, minsan nangingilim na yung gilid. Okay, indikasyon po yun na nag-overload yan. Pinapansin nyo ba? Hindi. Madumi. Pag madumi siya, pag pinunasan mo yun, dapat malinis yun. Kasi dumi lang eh. Okay? Hindi talaga yan dapat sir. Okay? Mas maano ka sir, mas maganda tanggalin mo yung cover. Silipin mo mismo yung pinakagat. Tingnan mo yung pinaka-ano yun. May ano na yun, may Itim na yun. yung itim na residue yun. Okay? So overloading na circuit. Ano pa? Ngayon, ano ba yung mga sa tingin nyo? Kung kayo na, kayo yung tatanungin ko. Ayan, sino pong ganyan sa bahay? Ganyan ba kayo sa bahay nyo? Pag ganyan kayo sa bahay nyo ha, huwag na kayo magtaka, makikita-kita tayo sa finals. Yan yung finals na ayaw nyo mangyari. Okay, nakikita nyo po ba yan? Ayan. So pangalawa, sige po. Paninigarilyo. Sino yung naninigarilyo dito? Isa pa lang? Isa lang? Isa lang ang amin, dalawa. Okay, o ang paninigarilyo po hindi namin pinagbabawalan sa amin sa PFPL ha. Karapatan nyo yan. Okay? Ang sa amin lang po, be a responsible smoker. Okay, huwag nyo naman po kung saan nila tapon yung upos sa sigarilyo nyo. Okay, kasi nakikita namin sa ibang naninigarilyo, pag ubos, itik. Tapos kung ako malayo narating yung sigarilyo niya. Okay, huwag ka doon ha. Make sure bago nyo itapon yan, walang bagay yan. O isama na rin natin yung vape. Yan kasi ngayon yung nauusong yung sigarilyo eh. Yung vape. Eh, sino nag-vape dito? Marami sir, wala lang umaamay. Eh, ganun din po ang vape ha. Ano lang yung mas high-tech lang na form ng sigarilyo yan. Okay, so ang kalimitan naman sa vape, overcharging. Okay, parang cellphone yan, yung overcharge. Okay, para pagising sa umaga, yung charge niya, full charge na, walang kahirap-hirap. Okay, tandaan niyo po, ang vape, hindi pa yan nare-regular dito sa natin. Wala pang batas na nagre-regularize ng vape. Nataksan pala siya, may tax pala. Pero wala pang batas para dyan. So kapag may nasilin sa vape, walang kahabulin dyan. Unlike sa sigarilyo. Ayun nga, ganun nga. Okay, so next. Mga open flame, kagaya ng gasera, kandila, kalimitan ginagamit pag crowd out. Isama na rin natin dyan yung mga paputok ngayong December. Okay? Tandaan niyo po sa QC, bawal magtinda ng paputok. Pinagbawal po yan. Pero syempre, kapag gusto, iparaan. Pag ayaw, dami, dahilan. Syempre, gusto. Ano ba kapag paputok yan? Maraming pwedeng bilan. Okay? Naalala niyo po ba last year, 2022, nasunod yung sa Bukawi, Bulacan? Okay. Nakita niyo po yun, napanood niyo yan. Imagine niyo po, ganun ka, ano ha? Ganun ka delikado ang paputok. Kasi ang kalabot niyo dyan, pulbura. Okay? So, ingat-ingat po pag kayo ay na papaputok. Sa mga kada barangay, dito po sa KOR namin, nakita namin sa mga barangay na meron silang designated firecracker zone. Okay, kapag may gano'n sa barangay nyo, ano yung sabihin? Hindi lang kayo pwedeng magpaputok. Okay, sitahin nyo rin po yung mga gumagamit na ano ha, yung mga malalakas na mga pasabog, yung mga goodbye PUBs, bawal po yan. Okay, bawal na bawal po yan. Yung mga goodbye Bin Laden,
kung any form of goodbye. Goodbye ka ba? Okay? Yan. Bawal na po yung mga papatok. Pero mga pinapayagan lang po ngayon yung mga pag-ilaw. Lucis, fountain, mga trompilyo, yung mga hindi sumasabog. Okay? Yung quickies, nakakatakot po yan. Kung may napapaputok po dyan sa residential area nyo, sitahin nyo po yan. Kasi yung quickies na pag lumipat yan, buti sana kung dire-diretso yan. Yung iba kasi, pagputok, sa lumilihis, may nakabukas yung bintana, pasok sa bintana, doon puputok, sunog. Marami na pong na-respondihan yan, ha? So, anong moral lesson doon? Huwag magpaputok saan? Sa labas. Sa labas? Huwag sa loob, dapat. Designated area. Yan, designated area. Yun. Yun, number, nadali mo siya. Huwag na kayo magpaputok. Salubungin nyo na lang ng masaya ang bagong taon namin. May mga alternatibong pampaingay naman eh. Kunyari, gusto mong maingay sa 31, ang maingay asawa mo. Ano mo? Awain mo ng 31, tapos mabatik na lang kami sa 2. Awain mo, bubunga nga ang bumag naman. Tapos maingay pa sa goodbye din natin yun. Okay? So next. O, sa part na naninigarilyo ha. May mga lighter, posporo, huwag yung kung hayang pinaglalaroan ng mga bata yan. Curious ang bata. Pag nakita siya ng bagay na bago sa kanya, ang gagawin niya, makalikot din niya, sundot, kot-kot, at kung ano pa. Pag hindi ng lighter, ano may tsuro ito pag dinikit ko rito? Okay? So, delikado po yan. Kung gano'n yung iniingatan ng mga bata at huwag nilang mahawakan ng kutsilyo, dapat sa mga bagay na yan, mas maging maingat kayo. Next. O yan. Okay? So yan, kagaya sinabi ko, curious. Ano po dapat gawin nyo sa bahay? O, lagyan nyo ng mga cover yung mga electrical outlets. May mga nabibili po niya sa mga hardware. Okay? O, hanggang maaari, huwag nyo kaya naglalaro sila malapit niya. Next. Naalala niyo po yung sa Facebook, yung video sa Facebook, yung bata, saksak ng tinidor sa extension. Napanood niyo yun? Pagsaksak mo ba, 3 seconds lang, patay yung bata. Okay? Parang 2 years old, 3 years old na bata. Okay? So, ganyan po kadelikado yung electrical pag napaglaruan ng bata. Okay? So yan, pag walang nito grids, hindi yan ang itsura nyo. Okay? Lalagarin nyo yung mga window grids nyo. At yung lalagarin niya bakal, pero hawak niyang lagari, ang kahoy. Sige, next. Ganoon din, safety ng paggamit ng katol. Tips sa paggamit ng katol, lagyan nyo lang tubig na pwedeng sakuran niya. Okay? Next. Kitchen fire. Sino nakaranas niyan? Ayan, sila. Anong niluluto mo? Ba't nasunog? Ano pong ano? Ano pong ginawa niyo? Yung basang mong damit, nilagay niyo yan. Okay, so, pinatay niyo yung kalan. Okay, so, tandaan niyo po, kapag nakaka-encounter kayo ng kahit anong sunog, yan, sunog, dito man sa trabaho, sa ano, tandaan niyo yung fire triangle. Sabi sa fire triangle, basta mayroong tatlo, kumpleto yung tatlo, may apoy. Ito ang gagawin niyo. Tanggalin niyo yung isa o dalawang elemento sa fire triangle, mapapatay niyo yan. Punta tayo kitchen fire. Yan, na-encounter mo yan sa bahay. Fire triangle, ano pwede nyo tanggalin para mapatay nyo yan? Ha? Oxygen pa, paano? Tatakpan mo ng takip ng kawali. Okay? Para ma-minimize yung pagpasok ng oxygen. Okay? Paano pag wala ng takip? Kagaya ng kay sir. Tinakpan mo ng tela. Make sure po pa magtatakip kayo ng tela basa. Pigayin nyo muna ha. Huwag yung tumutulog. Kasi kunyari, yung nilugdog mo, tapos may tatakip. Eh, parang mong binuhusan ng tubig yan. Tandaan niyo po, bawal na bawal buhusan ng tubig yan. Okay? Bakit? Bakit bawal? Bakit bawal buhusan ng tubig yan? Yan ang isang example ng bawal, ng isang mga nagliliyam na bagay na bawal buhusan ng tubig. Bakit? Kontra saan?
Pag pwede. I think pag yung ano lang, pag yung mantika, pag may mantika, tapos pag naapoy na, bawal Bawal buhusan. lalaki yan. Lalaki siya. Okay, so, pinakaano po doon, sir, is dahil doon sa mantika. Kaya bawal na bawal buhusan niya. Ano ba characteristics ng mantika? Ha? Ayaw sa tubig. Pag nilagyan mo tubig, hindi mo na sila. Ano? Mas magaan siya sa tubig. Di ba pag binuhusan mo yung mantika, di ba na pagkatapos mo magluto, lalagyan mo ng tubig yung kawali para hindi maligas. Anong lumulutang doon sa tubig? Mantika. Yan po yun. Okay? Yan yun, hindi siya, pag binuhusan mo yung mantika may apoy, umiibabaw lang yan. Hindi siya kontra, sir. Ano lang siya, parang go with the flow lang yan. Kasi sir, sobrang init niya. Lahat ng mainit na pag nahaluan ng malamig, ang tendency niya, lalo siya, yan ang chemical reaction niya. Malamig, ay mainit, nalagyan mo ng malamig, diba? Yan ang tendency niya. Okay? So, pag nilagyan mo ng tubig yan, ganyan ang example niya. Bigla yan, liliyaw. Okay? So, tama, butakpan niya ng oxygen. Ano pa? Masang masaan. Ano pa? Ano pa yung pwede yung tanggal sa burn triangle? Pwede ba tanggalan ng heat yan? Yun eh. Patayin mo yung kalan. Pag pinatay mo yung kalan, wala na magsusupply ng heat doon sa saan? Kung sa kawalin naliliyan. Okay? Isa pang safety tip sa kitchen, pag nagluluto kayo, anong dapat yung gawin sa niluluto nyo? Iwanan nyo? Bantayan. Number 1 po yan. Yan yung laging nag-iwanan ang niluluto. Sobrang basic naman yun, di ba? Parang common sense na yun eh. Pag nagluluto ako, nagpapainit ka ng mainit ng tubig, huwag mo siya iiwanan. Okay? At the same time, huwag nyo kaya naglalaro yung mga bata dyan kapag kayo ay nagluluto. Okay? So next. LPG. Ano ba characteristics ng LPG? Ang LPG po pag sumingaw yan, hindi yan umiibabaw. Mas mabigat sa normal area. Sumingaw ang LPG, dito lang yan. 2 to 3 feet above the ground lang yan. Kung ang usok umiibabaw, LPG, pag sumingaw sa tangke yan, pababa yan. Kaya tinan nyo yung mga biktima ng LPG sa tama. Tapaan kasi dito lang yun. Okay? Ang LPG po, may amoy wala. Ang gas na characteristics niya, malakas, maamoy. Okay? May kulay? Wala. May gas na characteristics ng LPG, walang amoy, walang kulay yan. Okay? Ano po yung inaamoy yun? Sir, tatanong, ano inaamoy natin, sir? Yan po yung hinahalo ng manufacturer. Okay? Hinahalo yan kasama doon sa loob ng tank. Kaya tawag po doon, ethyl mercaptan. Okay, ang purpose ng ethyl mercaptan, kapag sumingaw ang LPG, pababa. Ang ethyl mercaptan, pag sumingaw siya kasama ng LPG, yan yung umiibabaw, yan yung nakakamoy nyo. Okay, kapag naamoy nyo yung ethyl mercaptan niya, ano ba amoy niya? Lemon? Di ba ano ba kayo naamoy niya? Masang-sang. Okay, pag yan ang naamoy mo, naamoy yung ethyl mercaptan, ibig sabihin sa paanan mo, meron kang existing na LPG dyan. Okay, so yun yung mga huwag nyo gagawin. Kunyari, pag uwi nyo sa bahay, okay, sa sala pa lang, amoy nyo yung ethyl mercaptan. Yung tinatawag natin amoy LPG. Ano gagawin nyo? Check. Yan, bakit sir? Yun, okay. Pwede rin sir, di ba magbukas tayo ng exhaust fan at electric fan? Electric fan sir, pwede. Pwede mo magbukas ng electric fan? Pagtaboy. Yun, okay. Huwag daw kayo magsasaksak ng kahit anong electrical na appliances kapag may amoy na LPG kayo. Bakit? Ano ba napapansin nyo ba nagsasaksak kayo ng spark? Yan, hindi spark. Ang LPG po, flammable material yan. Okay? Ano ba pinagkaiba ng combustible sa flammable? Ano parang sila rin yung combustible? Flammable. Magbigay nga kayo ng example ng combustible. Combustible material. Combustible po, hindi combustible. Yan, yan.
Any form po, ang combustible, may solid, may liquid, may ano rin yan. Ano ba ang combustible? Ano naman yung flammable? Pwede. Ang flammable, hindi. Umaapoy na. Ako doon, nalasyak ako doon. Kapag sinabi natin combustible, ito, para magkaroon kayo ng clue. Isang example ng combustible, mantika. Isang example ng flammable, LPG. Based sa example na yan, paano nyo siya ma-differentiate? Pinagkaiba nila. Combustible, flammable. Diba pag nagbabasa kayo ng sa mga kagamitan, mga chemical, this is a combustible material. Magbasa ko sa iba, flammable pala ito. Pinagkaiba. Okay? Pag sinabi natin combustible material, okay, hindi siya agad nag-react. Kailangan bago siya umapoy, ma-reach niya yung certain ignition temperature. Ang mantika pag kinala mo dyan, hindi ako malalagay react. Hindi. Bakit? Kung siya hindi lumiyak. Yun. Kailangan kasi mainit muna siya. Yan ang combustible. Pero ang mantika, lagay mo sa kawali, tapos kung sa may kalat, may di ba kukulo, tapos biglang biliyak, uusok, tapos may biliyak na. Ang flammable hindi. Walang ignition dyan. Pag nakakita na flame, spark, light, arc, bigla yung biliyak. Isang example yan, gasolina, tsaka LPG. Okay? So, alin yung mas delikado sa dalawa? Flammable. Okay? Yan ang ano. Yan ang karakter. Ang LPG, flammable material. Ang LPG ba sumasabog? Yes. Talaga? Hindi ko alam. Ano nakatanong ko eh. Bakit nga mas masabog? Kasi Yan, okay. yan sa bahay. Iba na mapansin nyo pag may sulog na residential area. May mga yan, narinig yung boom, mga puputok. Ang characteristics ng LPG kasi, okay, sa tangke ng LPG, ang pinaka-weakest point, yung Ilalim. kinakabitan nyo ng regulator. Yan yung weakest point nyo. Pero ang LPG, yung tangke mismo, solid yan. Kapag binili nyo yan sa authorized dealer. Kagaya ng gasoline station. Diba may mga nagtitinda na kami sa gasoline station. Bakit dapat sa authorized dealer lang kayo bumili? Kasi ang tangke niya may 13 years lang. Pag naka 13 years na yan, hindi na yung bibenta, ibabalik na lang flat. Kaya tutunawin mo yan, dadaan sa proseso din, saka siya pwedeng ibenta. Kaso, ang problema natin, yung mga hindi authorized, anong ginagawa? Pinipinturan. Kahit sobrang kapal na ng yung Pintura. ng kalawang. Okay? Mamasilgain lang po yan. No? Tapos pipinturan ng napakaganda. Kapag pinintalan niya ng LPG, tapos ibibenta. Okay? So, kapag ikaw bumili ka, ganda ng pintura, bagong-bago. Hindi mo alam na anytime pwede siyang suminaw. Okay? So, pag bili mo yan, makakang bumili ng time bomb na naghihintay sumabog sa loob ng bahay mo. Okay, o balik tayo doon sa sumasabog. Ang LPG po kasi kapag nainitan yan, ang tendency ng LPG sa loob, kukulo. Kukulo yan. Mag-expand siya na mag-expand. Gusto niya lumabas. Okay, ngayon, kapag authorized dealer ang bilihan nyo, pag mainit na siya, anong gagawin? Puputok lang yung pinagkakabitan nyo ng regulator. Kapag doon sa authorized, may alawa. Ano mangyayari? Imbis na sa regulator puputok sana, doon na doon sa katawan. So yun yung tendency niya na kakandawasak-wasak ang LPG. Ang LPG po, hindi po pahigop yan. Pag sumingaw yan sa LPG nyo, yan sa tank nyo, lagi yan palabas. Kung magliyap man yan, i-consume niya lang yung nasa loob. Palabas lang yan. Hindi yan pahigop. Alam niyo po yung delikado? Yung super, hindi bomba. Yung mga libo, yun ang delikado. Walang pressure sa loob yun. Talagang yung gasolina doon, o yung LPG nasa, paikot-ikot lang sa loob yun. Okay? So yun yung mga narinig na sumasabog. Okay? Ang super kalan po, hindi po yan pwede gamitin sa loob na araw-araw na panluto sa bahay.
Huwag nyo pong gagawin everyday use na kalat niya. Kaya bawal nyo pong gamit. Ginagamit na ang supercar nila. Camping kayo, nag-picnic kayo outdoor. Okay? Walang kalan, ang bigat-bigat, meron na kayo mali. Pwede yung super kalat. Pang ano lang siya, pang temporary na source of fuel lang. Pero yung gagamitin nyo siya as everyday use, delikado pa po dyan. Okay? Mas maganda ito ng LPG ang gamitin. Okay? So tandaan nyo po, pag bibili kayo ng LPG dun sa authorized dealer. Okay? Mas maganda dun kayo sa gasoline station bumili. Kasi sa gasoline station, may kilala ibang muna sa petrol. Ano ba yung tinitinda ng petrol? Anong brand nila? Gasol. Shilling sa ano yun? Sa Shell. Solid na sila ngayon. Activities mo, solid. Okay? So yung iba, sa mga barangay, pwede nyo naman po silang hanapan ng ano ng permit. Galing kay petrol na sila ay authorized dealer. Hanapan nyo rin po ng fire permit sa amin. Kasi dapat po yung mga ganyang klase ng business, dapat mayroon niya fire permit. Okay? So next. Sige. Ayan, ultra arson. Okay? O, ito po yung delikado sa lahat. Ito po yung nagsisimula ng maliit yan. Lagi yan malaki. Kapag sinadya ang sulog, automatic malaki yan. Okay? So, paano po natin maiiwasan dito sa pinagtatrabaho natin yan? Psychotech yung lahat ng empleyado. Ano? Patignan yung mga isip ng empleyado. Nako, Kasi petrolyo lang makagawa niya. gagastos pa si Arlington yan. Petrolyo lang makagawa. Gagastusin mo pa ba yan? Bawat Eh? silang magdala. Siyempre yun, kagaya na sinabi ni Sir, hindi nyo naman alam yung iniisip ng bawat isa. Mali ko ba rito, may nagbabalak ng manulog, tapos umakit pa ng seminar na to. Ayun pala yung basketball. Yun pala yung flammable. Ang flammable na lang gagamitin ko. Okay? The same time po, hindi lahat ng pumapasok dito sa Arlington is mga legitimate o mga talagang customer nyo. Okay? So, maging mapag-chat. Okay? Especially po sa part ng mga guardia. Asan po yung guard natin? Wala? Ayun. Okay? So, kaya nga po kami, pag nakaka-encounter kami ng guard, mahigpit. Okay lang naman. Part ng trabaho. Ibig sabihin, ginagawa niyo yung trabaho niya. Okay? Na walang makapasok dito sa binabantayan nila, pwede makasira. Okay? Next. Sige po. The signals and properties, paano natin ma-achieve yan? Sige. Drill tayo. Sana next time, drill tayo ha. Okay, lagyan nyo ng senaryo. Kunyari, first drill. Kunyari, may, ano ba? Nasugatan. Bubuti tayo ng brigade. Ano ba purpose ng brigade? Ba't kailangan ng brigade sa isang establishment? Para imbis na ito, nakatawag na kayo, habang papunta yung bumbero, dapat kayo dito meron kayong ginagawa. Hindi yung nakagalan lang kayo. Tapos pinapanood nyo lang nasusunog yung establishment. Wala na, sunog na. Bisipis ng mga bumbero na ito. Nakatunganga lang naman kayo doon. Diba? So dapat kayo, may brigade kayo dito para first responder nyo. Okay? Ayan, yan po yung example ng mga brigade. So next drill natin, sana huwag kayong kumain na puro demo lang ng extinguisher. Drill tayo. Okay, kahit exit drill lang, patulog tayo ng alarm, tapos observe namin kayong lumabas. Utilize nyo po yung area nyo kung saan pa magandang magkaroon ng evacuation area. O, pag nagre-level up tayo, next time, meron na kayo kunwaring injured. Meron na kayong employee na kasama na injured kunwari. Tapos yung iba, palala ng palala yung injury, yan, nabagsakan na siya ng rare. Diba, rescue nyo. Yan. Okay, so next. Sige. Sige po. Minimize positive fire viewers. Kamusta po ang fire protection equipment ng Arlington? Buti mo sa fire extinguisher hanggang sa sprinkler hanggang sa alarm. Good working condition ba? Yeah, yung fire extinguisher natin sa Regular naman na yearly naman niya renewal. Yung ibang fire naman. Hopefully na Yun. Sino po yung nilalakas natin?
sa maintenance section. Engineering department. Din. Okay? So, yung engineering, make sure po na lahat ng mga kagamitan na pang-ano natin sa fire, working condition ha. Huwag kayong gumaya sa ibang business establishment na mema lang. Puro mema lang sila. May masabi lang na fire alarm, pero pag pindot mo, hindi tumutunog. May masabing smoke detector, pero kahit ang kapal na ng uso, hindi man na tumutunog. Okay? Next. Okay, ito 5 hours for origin. Yan. Kapag may delete na kayo, yan, gagawa tayo ng evacuation plan. At the same time, malalaman natin dyan na, for example, dyan na nagkaroon ng sundo. Ang number 1 goal ng brigade nyo, makonfine nyo yung nagsimula ng sundo. Okay? Sa mga susunod na natin. Sige, next. Punta na tayo dito sa last objective natin, dapat kayo, mga employees, marunong kayo gumamit na ito. Okay? So, sino po ulit marunong gumamit? Kumontik na sila. So, pag deliver sa inyo ng fire extinguisher, ano muna yung gagawin? Ilagay nyo na siya sa balot. Ba't ba nakabalot yung mga extinguisher? Parang di makalitubukan? Yan, no? Pag deliver sa inyo, sige na agad. Sige. Okay? So maraming iba't ibang klase ng fire extinguisher. Ito yung kalimitan natin nakikita, yung kulay red. Bukod sa red, ano pa meron kayo? Green. Ano pa? Blue ang kumpleto kayo? Okay? So ano po yung kaiba-iba ng tatlo na yan? Okay? Ito po, yung kulay red, ito yung tinatawag natin dry chemical. Paano nyo po malalaman ng dry chemical? Siyempre sa tangke, at the same time, sa label niya, ano nakalagay? Dry chemical. So ano ba to? Ang naman yung chemical sa loob is monoammonium phosphate. Pag ginamit nyo siya, powder. Mausok, nag-iiwan siya ng residue. Okay? Yung kulay green, pag tingin nyo sa label, ano nakalagay? HCFC. HCFC 123 or 134. Basta nakalagay HCFC, ibig sabihin doon, hydrochlorofluorocarbon. O para ma-visualize nila lang yung chemical, para siyang acetone. Ayan o. Okay? Acetone. Hindi siya mismong acetone ha, pero para lang siya acetone. Di ba pag nakagamit kayo ng acetone, nilagay nyo sa bulang, maya-maya tuyo na. Ganito po yung principle nun. Okay? So pag ginamit mo siya, maya-maya tuyo na. Kung ito messy, ito clean agent siya. Okay? Yung kulay blue, pag tingin nyo sa label niya, ang nakalagay sa label is AFFF or aqueous film forming foam. Ang chemical niya naman sa loob is water base. Para ma-visualize nyo para siyang tubig na may sabon. Ganun ang foamy siya, foamy. Okay? So ito, powder, vaporizing liquid or parang acetone. Then yung kulay blue is water-based foam. Okay? So kung pagpunta natin, bago tayo pumunta sa parang paggamit, isa-isa po natin yung parts niya. So kahit anong klase ng fire extinguisher na hawak mo, dry chemical man yan, HCFC or AFFF, isa lang ang para ng paggamit niya, tsaka yung parts niya. Okay, sige sir, bilang mo. Ayan, okay? So ito, yung discharge lever, handle, tamang para ng paghawak sa fire extinguisher, dito sa handle ang hawak. Okay, huwag nyo bubuhatin dito. Masisira yan, or yung iba ganito kumawak. Okay, masisira po yan. Dapat dito sa handle. Dapat yung thumb nyo nasa pagitan ng lever or yung trigger tsaka yung handle. Ganyan. Okay, huwag din kayong nakahawak ng ganito. Okay, mamaya papaliwanag ko bakit hindi pwedeng ganyan. Okay, pressure gauge. Dito nyo malalaman sa pressure gauge kung nasa tamang pressure pa yung fire extinguisher nyo. Pag tingin nyo dyan, dapat yung needle pointer naka 12 o'clock position siya or nandun dapat siya sa
green area. Pag yan bumaba, ibig sabihin, sumingaw na yung pressure or kailangan nyo na siya ipa-regulation. Okay, ang tamang term po doon, kapag hindi nagamit yan, hindi naman nagamit ang extinguisher. Hindi po refill kasi hindi naman nagamit. May condition ang tawag ko. Okay? Lever, hose, sa dulo, handle. Okay? Tamang paghawak sa fire extinguisher, huwag nyo hawakan dito sa hose. Okay? Kasi may pressure yan. Dapat dito sa handle. Cylinder tank, sa cylinder tank, may kita nyo yung label. Bago gumamit ang fire extinguisher, ugaling magbasa na label. Kasi bukod dun sa type, may nakikita ka ng tatlong letters sa baba. Ano ba yun? Sige, sir. Yan. Ano ba itong tatlong letters na to? Or yung apat? Okay? Ito yung mga classification of fuel or classes of fire na pwede niyang patayin. Okay? Pag sinabi natin class A, ano yan? Ano mga example niyan? Paper, rubber, plastic. O para madali nyo maalala, huwag nyo na kami saluhin lahat. Pag nasunog yung bagay na nag-iwan siya ng abo. Okay. Kapag nasunog may abo, class A, abo. A for ash. Pag B, ano yung nakalagay sa B? Flammable and combustible liquids and gases. Ang example niya, cleaner, paint, alcohol, and so on and so forth. Para madali maintindihan, class B, anything that boils. Pag na-expose sa heat, sa flame, kukulo yung bagay na yan. Class B. Class C, ano yung class C? Lahat ng mga kagamitang may kuryente. Okay, C or C, anything that has C. Yung A, ash, yung B, boil, ano yung C? Anything that has current. Circuit. Current po. Current. Circuit. Current or may charge. Kasi hindi lahat ng electrical equipments pwede siya isasaksak. Yung iba, i-charge. Okay, anything that has current or charge. Okay, then yung class B, ito naman po yung special type ng fuel na kalimitang nakikita sa mga industrial areas. Yung mga combustible metals. Mas mahirap po apulayin yan. Okay, especially po kung yan, nagkaroon na ng sunog. Pag napapulan ng apoy yung bakal, sobrang hirap na apulayin yan. Okay? Then yung class K, pwede rin siya makategorize as class P, yung kitchen fire. Mainly focus siya sa mga pieces na may kita sa kitchen. Mga mantika, pero pwede rin na siya classify as class B. Ngayon, bakit ko sinasabi kailangan magbasa ng label? Kasi minsan sa label, nakikita nyo minsan AB lang. Minsan nakikita nyo easy lang. Minsan easy lang. Minsan A lang. Okay? Ibig sabihin nun, kapag wala yung C, huwag na huwag mo siyang gagamitin sa electrical equipment na sa loob. Okay, huwag nyo ipilit. Pag hindi pwede, huwag ipilit. Kasi pag pinilit mo siya, ano mangyayari? Masasaktan ka na. Diba? Bakit nun? Huwag mo na panghawakan. Pag hindi pwede, let go. Diba, ma'am? Yes, find another one. Yeah. Find another one na? Extinguisher. Yun. Nagpapakali doon. Okay? Class A, B, and C. Okay? O, pag tinanong kayo, anong class ng fire extinguisher niyo? Iba sa class A, B, and C. Hindi po A, B, and C, ha? Ito po yung sasabihin. Pass. Okay? O, dagdagan natin isang letter. T, pass. T, pass. Bakit kailangan may T? Kasi, kapag fast ka agad, mapapansin nyo ito, may seal pa siya. Pag pupul mo yan, pull natin. Pupul nyo ba? Hindi, kasi nakalak pa siya, mayroon pa siyang seal. So, ang gagawin, twist mo muna. Pakanan or kaliwa. Huwag nyo kagalin ito, ha? Yari ang mga ngipin nyo dyan. Okay? So, pakanan, pakaliwa, pag napigtas, dahil sa time na, ipupul nyo natin, sir. Okay? O, kaya kanina sinabi ko na ganito ang hawak ko, ganito. Kasi,
pag time na ipupul nyo siya, Hindi na maikot. hindi mo mapupul yan. Bakit? Naiipit nyo siya. Pag ganyan ang hawak niya. Ang purpose kasi ng pin, narinig niyo po bakit walang mic? Opo. Yes, sir. Ang purpose kasi ng pin, hindi magdikit ang handle tsaka yung lever. Ayan, ang makikita niyo dyan. Okay? So kapag nakaganyan kayo, kahit anong pull nyo dyan, hindi nyo mapupull yan. Mamaya sabihin nyo doon sa demo, sir, sira. Sira. Okay, ma'am, bitawan mo yung handle. Sira ba? Sino may sira? May hawak. Sana wala akong makita ha. Okay, so ganyan. Then, pull. Pagka pull, next. In the nozzle at the base of fire. Asan ang nozzle? Ito? Dulo. Okay, huwag nyo mahawakan dito ha. Bakit? May pressure po to. Kaya nga siya may pressure gauge eh. Okay, may pressure yan. Pag dito mo siya hinawakan, yung dulo niyan magwibigil yan. Okay, hindi mo matututok ng maayos yan. Dapat hawakan mo na. Sa pag-in, dito ang hawak. For example, dito yung nasusunog. Safe distance. Okay? Pag sobrang lapit, kasi nga mayroon siyang reaction. Okay? Pag tama niyan, papansin nyo po lalapan pa yan, lalaki yan. So safe distance, 3 to 8 feet. Sa tingin mo secure ka. Then, saan ang tutok? Sa flame or dun sa base? Base. Kasi pag sa flame, tatagos lang yan. Tirahin mo yung bagay na nasusunog talaga. Okay? So next. So next. Then last step, pag sweep nyo, kailangan nyo siya sweep. Bakit? Siya, pwede mo nakadiretso lang ah. Kailangan pang ganun. Anong purpose ba't siya kailangan ganun? Baka hindi na Ayan, para ma-cover niya yung kung area na susunog, mapigilan yung Pagkalat. Okay, sweep side to side. Okay? May tanong sa paggamit? O paano gamitin? Ano yung word na dapat tandaan? Tipas. Ano yung T? Squeeze. Squeeze ang alin? Yung pin. Ano yun? Yung pin. Lever? Yung lever. In. O, next. Pull. Pull ang alin? Yung pin. In. Ito nyo naman guys. A. A mga alin? Yan. Saan? Next. Squeeze. Ang alin? Lever. Next. Sweep. Side to side. Sweep the nozzle side to side. Mamaya makita ko kayo nagsusweep ha. Masayaw na kayo doon. Matay tayo dyan. Okay? So tipas, squeeze, pull, aim, squeeze, sweep. Tagalog, pihit, ugot, pag-ugot, tutok. Pag-tutok, pasok. Ano pasok? Biga. Piga. Piga, anong lalabas? Liquid. Chemical na kulay. Chemical. Puti. O, paglabas ng chemical na puti, anong gagawin? Swipe. Wasiwas. Wasiwas. Ay, wasiwas mo siya. Okay? May tanong sa paggamit? Sure? Bawal sa tao to ha? Oo, sa bawal yan. Pag lalo na galing ka. Wala na tayo ha. Proceed na tayo sa demo. Sir, about O bakit ito? May ganito. Bakit nagtataka? May ganito? Kasi liquid nga po siya. Ano to? Tubig. Liquid po kasi siya. Anong purpose niya? Sprinkler. Meron kayo may encounter, may ganito rin itong pula. Yan. May encounter kayo, may ganito rin ang pula. Anong purpose niyan? So, ibig sabihin, pag may sunog, pwede mo siyang iwanan dun sa apoy. Yan ang ano niyan. For example, mabilis na sunog yung, for example, isang room. May fire extinguisher lang kami ganito. Okay, kahit hindi siya magamit, once na pumutok yung pinaka, ano niya rito, dito sisirit yung chemical. Okay, di ba parang sprinkler? Sprinkler. Okay, pag sobrang init, pumutok yung parang pinaka, ano niya rito, dito siya lalabas. Kaso, hindi rin siya ganun ka-effective. Mas maganda pa rin yung ikaw yung naga. Okay. Ingat kayo ha. Pansinin niyo yung kulay blue.
bawal sa Class C. Tingnan nyo yung label ng kulay blue. Sabihin bawal siya sa Class C. O tanong, paano nyo siya gagawing para magamitan nyo ng kulay blue? Lahat ng electrical equipment. Para mapatay nyo ng fire extinguisher. Example, yung kulay blue. Electrical. Ayan, laki ah. Meron pala kayo niyan? Ayan, ito yung example ng bawal lang. Patingin yung label niya, ano nakalagay lang? Walang C. Lang, diba? Walang AB lang. Pero alam niyo po ba, pwede dito sa electrical? Kahit wala yan. So anong gagawin niyo muna para magamit ka doon? For example, electric fan, nasusunog. Anong gagawin mo? Tanggalan mo muna siya ng source of electricity. Pag wala ng kuryente yung electric fan, ano na lang siya? Class A na lang siya. Okay? Kasi plastic, metal na lang siya. Pwede nyo lang gamitan ng glass, ay ng AFFF. Pag ano sir, sasakyan ang nasusunog. Pag sasakyan ang nasusunog, so ito, huwag ito ha. Pati ko lang. Okay, huwag yan. Kasi ang sasakyan may charge eh. Di ba may baterya sa loob yan? Unless kung kaya mo tanggalin kagad yung ano ng baterya. Pero ingat kayo sa ano ha. May mga sasakyan ngayon. Ito, unlike nito. Okay, so dalawang tao ang gagamit nito. Okay? May isang taga-pull, ay may isang taga-aim and squeeze. May isang taga-pull and squeeze. Squeeze. Yung nandito, aim and sweep. Yung nandito, pull and squeeze. Squeeze. Okay? Kailangan meron silang coordination. Okay, mamaya hindi pa naka-aim, pinindot na lang nandito, patay. Okay? Ready na gumamit? Saan nakistambay yan? Unang gagamit, Saan babae nakistambay? ha? Dito. Ah, sa crep. Dito kayo dito. Tapos, guard. Ayan, sir. Yung butane po ba nag-ano din? Butane, oo ma'am. Ayun yung pinakaayos. Delikado sa loob ng bahay. Yan yung mga nasa sangyup. Opo. Walang sa kanila. Hindi kayo dyan. Pwede gumamit pero hindi dapat Sa loob. Hindi siya dapat. sa taas. Emergency. Yung parang ano lang. Kaya may question po kami sa yung mga inspector ng BFP. May Tulad ng ginagawa natin. sa sangyup sala. Kain Yung tayo. mga pinapa-comply Yung kayong fire extinguisher. ayon po sa business nila. Anong part? Unlike pag restaurant talaga. Yung ano? Yung pwede. Pula. Tanong pa? Tsaka yung green. Nana, proceed na po tayo. Sino pong magpapapoy? Sino po yung charge sa labas? Napapi tayo. Galing ka ba mag-game? Tapos hawak yun. Sabay pindot. Press. Yan. Tapos. Yung dalawa rito. Sige. Ha? O, dyan ka. Oh, ganito po. Nakikita nyo yung drum nyo? Yung drum nyo. Layo yan. Medyo. Position nyo. Dito po kayo. Drum. Malalim. Yes! Ganun ninyo ha. Ganun ha. Mamuyahan sa loob dun. Dito ha. Wala nang dahilan yung mga babae dito. Ito pwede to ganito. Basta lagi nyo isipin. Pag pinas ko yung kamay ko, patay ha. Pakat ka. Ganito sila ha. Ilaw. Ingin, tulog, tiga. Come on. Get. Ready? Asiwas. Nakatulog, nakatulog. Tama na. Ay!
Ano yung chemical ng blue? Tubig po yan, foam. Foam siya. Kaya hindi siya pwede sa mga may kuryente. Yung mga malalaki talaga sa blue. Kahatak ng bell. Yan po, so kamusta yung experience? Sino ba yung mga first timer na nakagamit ngayon? Mahirap madali. Madali lang. Pero wag lang sir masisiraan ng loob po. Pero pag ginawa mo na, Nakaka-intimidate lang nung una. Especially kung may apoy, di ba? Pero ngayon na-experience yung first hand, at least may experience na. In case man mangyari, in real scenario, wag naman sana. At least, kaya na i-handle. kayang i-handle, di ba? Wag na po sana tayo magturuan, ha? Eh, porket pass yung sinabi, papas ko talaga yung sinabi. Pass daw eh. Eh, dapat gawin nyo lang. Nakita mo gawin nyo lang. Nag-provide po ang RV, dinasusan ng RV. Yung mga fire extinguisher na hindi po po yan. Eh, bakit sila bumili niyan? Hindi lang po dahil compliant sa fire. Especially, nagamit ang mga employees na nandito. Hindi ka magkaroon ng basa, RV. Di ba, once na masunog si RV, Disco Farmer siya, nag-President Lord Ian Guerrero, ang aming station commander. Yes, Popo Olga Esquilasenya. Maraming salamat po sa inyo. Thank you din po. Magkita-kita lang tayo sa drill, ha? Sa green lang, sir. Yan ang pangaraping magkita-kita tayo sa kung saan na. Wala na po. Maraming salamat. Okay, na lang daw po. Okay. Sa crema.